Amen. Glory to God. At ito po ay isa pong kagalakan na ang bawat isa ay naririto at nagkakaroon ng excitement na magpangipangita ang bawat magkakapatiran. Amen. Sige nga po, tumayo nga po kayo, pimili po kayo ng 5. Amen. Lapitan nyo, yung mga bago, lapitan ng mga dati na. At inyo pong i-welcome, i-hug nyo. Glory to God. Hallelujah. Sige po, tumayo po kayo. Glory to God. Hallelujah. I-welcome po natin. Glory to God. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Ayan. Praise the Lord. Amen. O yung pong matagal nyo pong hindi nakita. Amen. Praise God. Yung mga kapatiran na ngayon nyo po lamang muli nakita at na-miss nyo. Amen. Hallelujah. Napakasarap ang magkakapatiran. Napakasarap na i-welcome natin yung family of God. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. Salamat po sa mga kapatiran na kung saan ay naandun yung kalapong mga katyagaan, pagnanasa na makapagdala ng kaluluwa. Amen. At ang Diyos po ang tunay na nakakakita ng inyong pong puso. Salamat po sa buhay po ni Sister Marina Balagtas. Amen. Na dinala niya po si Sister Mariel Balagtas. Glory to God. Amen. Di ba napakasarap pagka meron po tayong kapitbahay, kakilala, kamag-anak na ating dadalahin sa sambahan? Si Patricia Kaholo. Glory to God. Sino po may dala nito? Si Sister, ayan, praise God. Si Sister Marina. Napakabuti po ng ating pong Panginoon sapagkat naandun ang kanya pong kaalaban at siya po'y nagsisimula na mag-aral po ng New Beginning Class. Amen. Kaya kung sino po yung gusto po na pumasok po sa kung saan ay pag-aaral at para lalo pa nating makilala ng lubusan ng ating pong Panginoon. Glory to God. Lumapit lang po kayo kay Sister Naina or kay Brother Aris. At kayo po ay bibigyan po ng orientation. At si Brother Carl Arroy, care of Brother Enteng. Wow, praise God. Amen. Palakpakan po natin si Brother Enteng. Glory to God. Hallelujah. Si Sister Christy Acosta, care of Mark Alan Martin. Amen. Palakpakan po natin yung pong aking pong pamangkin na napakapogi. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. At si Sister Elena Alon, care of Sister Mirna Completo. Praise God, galing pa yung Kabuyaw. Amen, tigasala po siya. Pero salamat sa Panginoon dahil naandon ang kanilang kaalaban na magdala ng kaluluwa. Kaya't dalangin ko po sa lahat po ng mga bago, ang aking dalangin, patuloy po kayong mag-enjoy sa presensya ng ating pong Panginoon. At kayo pong lahat ay very, very much welcome. Amen. At maiparamdam po namin ang pag-ibig sa inyo ng ating pong Panginoon. Amen. So ngayon po tayo po ay nasa last week na po na kung saan ay buwan po ng February. At salamat po sa Panginoon at ako po ay naniniwala na kung saan ang inyong po mga puso ay napuno ng pag-ibig. Amen. Hindi po lamang pag-ibig ng inyong pong mga kapatid, kundi lalo't lalo higit ang pag-ibig ng ating pong Panginoon. Glory to God. Yan po ang pinakamahalaga. Minsan po ang pag-ibig po ng tao, kumukupas po yan. Pero kapag ang pag-ibig ng ating pong Panginoon walang katapusan, di ba napakaganda po yung awitin? Bagamat tayo po ay nagkakasala, pero yung pag-ibig ng ating pong Panginoon, patuloy at patuloy natin pong nararamdaman. Glory to God. Hallelujah. Sige nga po, batiin mo nga po yung pong kata mo, sabihin mo, love na love ka ni Lord. Amen. Amen. Love na love ka ni Lord. Glory to God. Hallelujah. Para po naman, kumbaga sa kung tayo po'y seryoso, mapapangiti po tayo. Dahil nararamdaman po natin yung pag-ibig ng ating pong Panginoon. Totoo po tayo, love na love ng ating pong Panginoon. Bakit po naririto tayong lahat? Wala po tayo sa hospital, wala po tayo sa lansangan, hindi po tayo naglalako, hindi po tayo na kusay nasa palengke. Amen. Bakit po? Kasi ipinakikita
Dahil mahal nyo ang ating Panginoon, kaya ang ating Diyos, labis-labis ang pagmamahal sa bawat isa na naririto. Amen po. Praise God. Nakakatuwa po talaga. Glory to God sapagkat at tayo po ay ipinakikita na po natin dito na we are called. Amen. Sabihin mo nga sa katabi mo, we are called. Amen. Tayo po ay tinawag ng ating pong Panginoon. Tayo po ay tinawag ng ating pong Panginoon. Ang purpose ng ating pong Panginoon, tayo po ay manatili at magbunga. Amen. Yan po yung kung saan nais ng ating pong Panginoon, bakit po tayo tinawag. Kaya marami na po dito nagbubunga. Ano po yung pong ipinakikitang bunga dito? Number 1 po ang bunga ng banal na Espiritu. Glory to God. Kasi once na tayo po may bunga na ng banal na Espiritu, magagawa mo ng umibig sa mga taong di kaibig-ibig. Dahil yung pong bunga ng banal na Espiritu, naririto na pong lahat. Love, joy, glory to God, peace, long-suffering, goodness, gentleness, meekness, amen, temperance. At pag ito po'y nabuo na po sa atin, darating po ang isang araw, wala na pong upuan dito. Amen, na mababakante. Kundi magdadagdag pa tayo dahil tayo po'y punong-puno ng pag-ibig. Amen. Kaya po number 1, pag-ibig, ang bunga ng banal na Espiritu. Sapagkat kapag tayo po'y punong-puno ng pag-ibig, kasama na po dyan ang joy, peace, long-suffering. Amen. Napakatindi po. Pag sinabi pong long-suffering, napakahabang pasensya. Amen. At yung kabutihan ay nag-uumapaw. Kapag sinabing long-suffering, ibig sabihin, hindi lamang isang beses ang pag-unawa, hindi lamang isang beses ang pagkapatawad, hindi lamang isang beses ang pagbati mo, hindi lamang isang beses kung saan yung pagnanasa mo nag-uumapaw na bawat isa sa atin ay magkaroon ng kagalakan. Amen. Praise God. Praise God. Praise the Lord. Hallelujah. So tayo po ay pupunta po sa ating pong pag-aaral. Noong pong ako po ay tumayo, glory to God, noong pong second week ng February, ang akin po naging topic about the gospel. So makikita po natin dito na napakahalaga po yung gospel. Ang sabi po sa aklat po ng Romans 1:16, ang sabi po ni Apostol Pablo, hindi ko ikinahihiya na ipahayag ang magandang balita. Ano po yung magandang balita? Walang iba kung hindi yung katunayan at katibayan na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Glory to God. Tayo pong lahat ay tinubos sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. At ang magandang balitang ito yung magdadala sa atin sa pananampalataya. Sapagkat ang mga matuwid ay dapat mabuhay sa pananampalataya. Kaya kapag ang isa pong tao hindi po nakakarinig ng magandang balita, maaari sa buhay nila question mark ang maririnig nilang salita. Pero dahil meron pong ginagamit ang ating pong Panginoon at naniniwala po ako, yung mga bago dito, hinayagan ng magandang balita. Amen. Ipinaalala na ang ating Panginoong Hesukristo, siya yung nabuhay, siya yung nagtiis ng hirap, namatay, at pagdating ng ikatlong araw, siya ay nabuhay na mag-uli. Kayong kanyang pagkabuhay, kayo po ang resulta nito. Ang kanya pong pagkabuhay, dito po ipinahahayag ang kanya pong pag-ibig, sapagkat walang namatay na muling mabuhay, only Jesus. Kaya sa kanya po lamang natin masusumpungan ang tunay na kaligtasan. Kaya sinabi sa aklat po ng Acts 4:12, sa silong na langit walang sukat ikaligtas ang lahat ng tao sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Kaya kayong lahat na naririto, naniniwala po ako, yung share sa inyo tungkol sa magandang balita, kayo po ang kung saan ang naging resulta nito. Glory to God. Amen po. At makikita po natin dito, yung maalab na pagnanasa po ng ating pong mga lingkod, ito po ang kanya pong ginagawa na linggo-linggo makarinig po kayo ng magandang balita ng kaligtasan. Amen? At yung po naging topic po ni Bishop noong kabilang linggo. Ano po yung kanya pong pinunto? Yung word na idea. Amen? So ano po yung ibig sabihin ng idea? Instruction. Demonstration. Amen? Yung experience.
Glory to God. At yung A, assessment. So ibig sabihin, para po malanasan po natin ang pinagpalang buhay, glory ka, dapat tayo po ay laging merong instruction na naririnig buhat sa Panginoon. At lagi po natin makikita kung paano ang ating pong Panginoon nagde-demonstrate ng kanya pong pag-ibig. At kung paano ang ating pong Panginoon na kung saan nais niya yung kanya pong mga experience maibahagi sa atin para po tayo maging matatag sa ating pong buhay pananampalataya. Amen. At tayo po'y lagi po tayong i-assess ng ating pong Panginoon upang sa ating pong pang-araw-araw pong buhay, maranasan po natin yung tunay na kapayapaan na buhat sa ating pong Panginoon. Amen. So ito pong linggong ito, glory to God, ang ating pong topic, glory to God. Be not anxious. Pray. Yan. Ito po ay matatagpuan po sa aklat po ng Pilipos 4, 4-7. Sige po, tayo pong lahat ay magbasa at namnamin po natin yung bawat salita ng ating pong Panginoon. Ang sabi po rito, magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ng inyong kabutihang loob, malapit ang dumating ang Panginoon. Praise God, hallelujah. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingiin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin na may pasasalamat. Glory to God. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Amen. Sige po, pumikit po tayong lahat at manalangin. Oh, hallelujah, Lord God. Dakilang Diyos na makapangyarihan, tapat at mabuti. Panginoon, sa oras na ito, oh God, muli kami pong lahat ay lumalapit po sa iyo. Lord God, dalangin po namin na anuman po, oh Diyos, ang mga kasalanan na nakikita mo pa sa amin. Lord God, dalangin ko pong patatawarin niyo po kami. Sapagkat ang amin pong naisa sa umaga pong ito, Panginoon, ang bawat salita mo walang hadlang, Panginoon. Ang bawat salita mo matanggap po namin, Panginoon, na may kapangyarihan. May kalayaan, dakilang Ama, upang ito'y amin pong maisabuhay, Panginoon. Lord God, salamat po sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Sapagkat totoo, Panginoon, ang mga salita mo ibinibigay mo sa mga lingkod mo upang ito'y magamit sa lahat ng iyong mga anak na naririto. To encourage, Panginoon, sapagkat ito ang nasa mo, dakilang Ama, na ang bawat isa po sa amin, Panginoon, Lord God, ay mahikayat ng iyong salita, papalapit sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, ang aming pong dalangin, Panginoon, sa kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu, hinihiling ko po, O Diyos, na ibuhos mo sa amin pong kalagitnaan, dakilang Ama. Upang anuman po, O Diyos, ang iyong plano, anuman po, O Diyos, ang kung sa'y mga humahad lang, dakilang Ama, ito po'y mapawi at maalis sa pangalan ni Jesus, O Lord God. Kaya, Panginoon, Lord, ang aking pong dalangin, ang katahimikan ay maghari sa amin pong kalagitnaan upang malaya po naming maunawaan ang iyong pong kapahayagan. Kaya, banal na Espiritu ng Diyos, inaasahan po namin na ikaw ang aming comforter. Kung meron man po, Panginoon, Lord God, na pinagdadaanan, ang iyong mga anak na naririto, dakilang Ama, ang salita mo ang mag-comfort, Panginoon. At Lord God, at ang salita mo, Panginoon, ito po, O Diyos, ang amin pong magiging tagapagturo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. At ang mga salita mo rin, O God, na yung binitawan sa amin, ito magpapaalala sa amin. Upang sa bawat labanan po namin, kami po'y magiging isang mananagumpay, dakilang Diyos. Kaya Lord God, dalangin ko po, Panginoon, lahat ng naririto, Panginoon, aalis po sila sa lugar na ito, na dala ang katagumpayan, Panginoon. Ang may karamdaman, aalis sa lugar na ito, dala ang pag-asa at kagalingan, Panginoon. Ang may mga suliranin, Panginoon, aalis sa lugar na ito, dala ang katagumpayan na buhat sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa umaga pong ito. At patuloy po namin itinitiwala po sa iyo ang gawain ito. Mula simula hanggang katapusan, tanging ikaw po lamang ang maitaas. Tanging ikaw po lamang ang madakil at maluwalhati, Panginoon. Ikubli mo po ako sa iyong likuran, Panginoon, upang ikaw, Panginoon, ang maitanghal. Ibaba mo po ako, Panginoon, upang ikaw ang maitaas. Kaya Lord, totoo po,
na kung sa akin pong sarili, wala po akong alam. Pero ikaw, Panginoon, na nagbibigay sa akin ng kaalaman upang ang kaalamang ito, Panginoon, maibahagi sa lahat ng naririto, Panginoon. Kaya salamat, salamat. At inaangkin po namin, Panginoon, ang iyong pagsama at paglakip ng kapangyarihan. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating pong Panginoon. So kung ating pong makikita, ito pong aklat po ng Pilipos, ito po ay, bibigyan ko lang po ng a background. So, ang author po nito ay walang iba kundi si Apostol Pablo. Amen. Glory to God. At ito po ay nasulat between AD 60 and 62. Kapag sinabi pong between AD, ibig sabihin ito after death. Amen. Naisulat po, ito pong aklat ng Pilipos, ito po year 60 and 62. So, ibig sabihin, may span of 2 to 3 years. At sabi nga, kanino po ito ipinapadala? So, ibig sabihin, yung bawat salita po ng ating pong Panginoon naririnig, ito po ay meron pong mensahe. Ito po ay meron pong pinatutukuyan. Dahil sabi nga po na kung saan ito po ang ating pong last will and testament. Kapag salita po ng ating pong Panginoon, ito po yung pong iniwanan na salita, iniwanan na pangako, iniwanan po na sulat ng ating pong Panginoon. Glory to God sa pamamagitan ng kanya pong mga lingkod na pinili, mga author, at kung saan naririto na ang ating pong number 1 author, walang iba kundi ang banal na Espiritu. Glory to God. Siya po ang nag-akda po nito. Ginamit lamang ang maraming tao para po maisulat. Glory to God. Ginamit po sila po nag-gather na kung saan ang mga salita para ito po ay maisulat. Kanino po raw ipinapadala po itong sulat pong ito? Walang iba kundi sa the Church of Philippi. Doon po sa simbahan ng Pilipos. Kung makikita po natin dito, ito pong kasaysayan po na kung saan na ating pong binasa, makikita po natin na ito po yung ipinaabot ni Apostol Pablo sa aklat po ng Pilipos. So atin pong angkinin ngayon na tayo po ang mga tiga-Pilipos dahil sa inyo po ito ipinaririnig. Amen? So kung atin pong titingnan, sabi nga po ito po ay nasulat doon po sa kung saan sa Roma, noon po si Apostol Pablo ay nakakulong. So ibig sabihin makikita po natin dito, although na ang ating pong kapatid ay nakakulong, pero naandun pa rin yung kanyang maalab na pagnanasa na maipaabot ang mensahe ng ating pong Panginoon. Kaya ngayon po ay nagpapaabot po ng mensahe ang ating pong Panginoon sa bawat isa po sa atin. So kung makikita po natin dito, glory to God, meron pong context, glory to God. Meron po na kung saan ay ipinaaabot po dito ang ating pong kapatid na si Apostol Pablo na ito po yung nilalaman po ng sulat po ng Pilipos. Ang sabi nga po dito, this warmly affectionate letter from Paul commends the Philippi for their faith. So ibig sabihin, inuutusan. Kung saan ipinapaalalahanan ang Church of Philippi, yung kalapong pananampalataya ay pag-alabin. So ibig sabihin, tayo po ngayon ay pinaabutan po ng mensahe ng ating pong Panginoon. Ang nais ng ating pong Panginoon, tayo pong lahat ay mag-alab sa pananampalataya. Nakakulong na siya pero naandun pa rin yung kanyang pagnanasa na ipaabot ang sulat na kayong mga tiga-Pilipos o kayong mga tiga-biyaya ng Diyos, akin kayo na kung saan ay inaatasan, magpakaalap kayo sa pananampalataya. Amen. So makikita po natin dito na naandun yung kung saan yung suporta ng ating pong kapatid. At ang sabi po rito, at ang kanila pong center ng kanila pong buhay ay ating pong ituon sa ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat totoo sa ating pong buhay, ang ating po lamang number 1 magiging modelo, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sapagkat siya lang po nakagawa ng lahat ng bagay. Maaari kami pong mga lingkod na ginagamit dito, maaaring minakita sa amin ng ating pong Panginoon, pero hindi kami 100% na magiging katulad ng ating pong Panginoon. Kaya ito po yung aking pong pinapaalala po sa inyo, na minsan totoo, dumarating ang kahinaan, dumarating ang iba't ibang uri ng problema. At ang mahalaga po dito, sa kabila po ng mga problemang pinagdadaanan, kinakailangan tayo pong lahat ay magtagumpay. Amen. Magtagumpay po tayo sa bawat problemang ating pong pinagdadaanan. At lagi po nating aalalahanin ang mga problemang ito'y gamit ng ating pong Panginoon para po tayo tumatag sa ating pong pananampalataya. Glory to God. Hallelujah.
So dito pa, isa pa ang kanya pong sulat na ito'y pinadala niya dahil ipinapaalala niya dito na meron dalawang kapatiran na kung saan ay nagkakaroon po ng di pagkakaunawaan. Sino po ito? Si Euodias at si Syntyche. Saan po ito makikita? Sa Filipos 4:2. Ang sabi nito, mismo ang ating pong kapatid si Apostol Pablo ang nakikiusap, namamanik ako sa inyo. Euodias and Syntyche, magkaisa na kayo. Magpatawaran na kayo. Kung kayo'y mayroong mga alitan, magpatawaran na kayo. Sapagkat malapit na ang pagdating ng ating Panginoon. Kaya kung meron dito na kung saan medyo may mga sama ang pananloob, meron nagkakairingan, ipinaaabot ng ating Panginoon, tayo po'y magpatawaran na. Tayo po ay kung saan ay iparamdam natin sa ating pong Panginoon sapagkat tayo sa huling panahon, tayo po'y gagamitin ng ating pong Panginoon. Kaya makikita po natin, at ito po si Euodias at si Syntyche, siya po'y kasama ni Pablo sa paghahayag ng magandang balita. Pero dumating ang mga pagkakataon, mismo sila ay nagkaroon ng alitan. Kaya pati si Clemente nakasama sa gawain, sinabihan din niya, Clemente, gumawa ka ng paraan para magkasundo ang dalawa. Sapagkat ang kanilang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Amen. Kaya tayo pong lahat na nakakarinig ng magandang balita, ang inyong mga pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen. Nakasulat na sa aklat ng buhay. Kaya tayo po'y ini-encourage ng ating pong Panginoon sapagkat malapit na ang kanya pong pagbabalik. Glory to God. Hallelujah. Kaya makikita po natin dito. Kaya yung pong pinaka-keywords nitong book of Filipos, ang gospel. Ito po yung pong pinaka-keywords, yung pong magandang balita at joy. Glory to God. So makikita po natin dito, na ito po yung pong iniwanan niya na kung saan team. Glory to God. Ang sabi niya ito, a quitter never wins. Amen? A winner never quits. Napakagandang iniwanan, di ba? Yung po raw isa po na quitter, ibig sabihin ito po yung pong mga lumalayo o yung tumitigil. O kumbaga sa isang mga problema, sila po yung po bang nadadala ng mga problema na kanilang pong pinagdadaanan, kaya sila ay tumitigil sa kanilang pong pananampalataya. Pero sabi po ito, kapag ikaw po rin isang quitter, hindi ka magtatagumpay. Amen? Kaya ini-encourage po tayo na ang quitter hindi po ito magtatagumpay. Pero ang winner, hindi ito na kung saan ay titigil. Hindi ito mag-i-stop sa kanyang buhay pananampalataya. Sapagkat ito pong mga winner, sila po'y nakaranas ng iba't ibang uri ng labanan at napatunayan sa kabila ng labanan, sila ay nagtagumpay. Amen. Kaya kung tayo po sa kabila ng ating po mga pinagdadaanan, naranasan po natin yung pagkatagumpay, ibig sabihin, you are a winner. At ang mga winner, hindi na kailanman magkukwit. Amen. Kaya ito po yung ipinabot po ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. At ang sabi po rito, God never fails. Ayan. Ang pangalawa, ang Diyos po raw ay hindi nambibigo. Ang Diyos ay hindi siya na kung saan ay bumabaksak. Ang Diyos ay hindi rin siya maaari nagpapabaksak. Amen. So ibig sabihin ng ating pong Diyos, kapag tayo po ay nagtiwala sa Kanya, makikita mo, hindi ka bibiguin ng ating Panginoon. At kapag ikaw po'y nagtitiwala sa ating pong Panginoon, hindi ka rin mapapahiya. Ang sabi sa aklat po ng Romans 10:13, oh glory to God, hallelujah. At ang sabi po dito, a lasting joy comes only through a relationship with Jesus Christ. Amen. Yung po raw walang katapusan na kung saan kaligayahan o kapayapaan sa ating pong buhay, ito po'y nagsisimula sa ating pakikipagrelasyon sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya kung intact po yung ating pong relasyon sa ating pong Panginoong Hesukristo, hindi mawawala sa inyo yung kaligayahan na ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya ito po ang nais po ng ating pong Panginoon. Yung ating relasyon sa Kanya kinakailangan maging intact. Ang ating relasyon sa ating pong Panginoon, kinakailangan ito po ay maging buhay, nag-aalab, nakakahawa. At once na ito po ay ating pong nararanasan, hindi mawawala sa atin, hindi matatapos sa atin yung tunay na kung saan ay kaligayahan sa ating pong buhay. Amen?
Sino kaya dito ang maligaya sa buhay? Amen. Yung pong laging nakangiti. Amen. Dahil sabi, yung po raw joy sa kanyang buhay kapag ikaw ay malapit sa ating Panginoon at ang relasyon natin sa ating Panginoong Jesucristo ay patuloy na nag-uumalab, hindi ito mawawala. Amen. May problema, nakangiti pa rin. Yun po ang sikreto ng mga mananampalataya. Miski may problema, nakangiti pa rin. Bakit? Sapagkat naandun ang kanilang pong pag-asa. Nagaano man ang mga problema ang pinagdadaanan, meron Diyos na magbibigay ng solusyon para maranasan namin ang tunay na kaligayahan. Na totoo, bilang tayo po yung mga anak ng Diyos, lagi po nating aalalahanin, siya'y laging nagmamasid sa bawat isa sa atin. Amen. Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Ang sabi nito, Christians also have problems, but Christ is the power of overcome. Lahat po raw tayo ay meron pong laging problema. Amen? Ay makikita po natin, sino po dito ang hindi namumroblema? Wala. Amen? So, ibig sabihin, kaya kayo naririto, lahat po kayo ay dumaan sa problema, lahat kayo namumroblema, pero ang sabi ng ating pong Panginoon, ang mga Kristiyano ay nagkakaroon ng problema. Amen? Pero si Kristo ang nagbibigay ng kapangyarihan para ma-overcome po natin ang iba't ibang problema sa ating pong buhay. Amen. Praise God. Hallelujah. At ang sabi ito, we have no basis for pride except our perfect example, Jesus Christ. Amen. So ibig sabihin, wala po tayong basihan sa ating pong dapat ipagmalaki o sa ating pong pride except si Jesus Christ ang ating pong ipagmalaki sa ating pong buhay. Siya po yung pong ating pong ipagmamalaki. Siya po yung ating pong ipagyayabang. Ano man ang iyong pinagdadaanan, sasabihin mo pa rin, ang aking Panginoon ay mabuti. Ang aking Panginoon na nagpapalaya. Ang aking Panginoon na nagpapagaling. Ang aking Panginoon nagbibigay ng pag-asa. Amen. Yan po ang nais po ng ating pong Panginoon. At makikita po natin dito. Kaya ipinakita po rito, yung sulat po, ni Apostol Pablo, dumadaan sa iba't ibang uri ng pagsubok ang ating Pilipos. Kaya ano po ang sinabi niya po doon sa verse 4? Ang kauna-unahan niya sinabi doon, rejoice, I say, rejoice. Amen. Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Amen. So ibig sabihin, ipinakikita po rito, ang ipinaabot po ni Apostol Pablo, anuman ang iyong pinagdadaan ng mga problema, magalak kayo. Inuulit ko, magalak kayo. Kung kayo may dumaranas ng kung saan kawalaan ng pananalapi, magalak pa rin kayo. Lagi tayo magpasalamat sa ating pong Panginoon. Kaya ipinararanas ang ating kawalaan para makita natin ang Diyos ang ating great supplier. Amen. Kaya nararanasan natin yung minsan tayo kinakapos para maipakita, anak, baka ito yung test of faith. Baka tinetest lang yung pananampalataya. Pag ba'y kayo walang pera na at nagbigay ka na ng malaking tithes, nagbigay ka ng malaking first fruit, ito ba ang lahat magpapalayo sa'yo? Hindi. Amen. Kaya tayo po'y laging nagagalak sapagkat ang atin lagi ilalagay sa ating isip, lahat ng problema, pansamantala lamang yan. Dahil ang sabi nga tayong lahat, dumaranas ng problema. Pero ang ating Panginoon, siya nagbibigay sa atin ng kapangyarihan para tayo magtagumpay sa bawat labanan na ating pong nararanasan. Amen. Kaya dito po yung pinakikita po rito. Ano po ba raw po yung kung saan yung nais ng ating pong Panginoon? Amen. Ano po yung sinabi po sa aklat po ng Pilipos 4:4? Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, magalak kayo. Praise God. Ating puntin yan, yung po sinabi po sa aklat po ng Romans 12, verse 12. Glory to God. Romans 12, verse 12. Hallelujah. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Matiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Amen. So, ibig sabihin, kung tayo may dumaranas ng mga problema, magalak kayo. Amen. Magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Kaya totoo po yung sinabi sa aklat po ng Romans 5:5. Ang pag-asa ay hindi bumibigo. Sapagkat dahil sa pag-ibig sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ibinuhos sa atin ang kanyang banal na Espiritu.
Kaya tayo pong lahat na kung saan ay mayroong banal na espiritu, yan po ang magpapalakas ng ating pag-asa. Ang pag-asang yan ay hindi po bibigo sa atin. Kaya kung ano man yung ating pong mga pag-asa sa ating pong buhay, kinakailangan ito po'y lagi po nating aalalahanin. Ano ba yung mga pangako ng Panginoon na narinig mo buhat sa ating Diyos? Ang banal na espiritu magpapaalala sa iyo. Kaya anumang uri ng labanan, merong salita ang Diyos na nakalaan para sa atin, para po tayo ay lumakas at tumatag. Amen. Kaya dito po ipinakikita. Kaya po pinauunawa po dito na tayo po ay maging matyaga. Amen. Tayo po ay laging mabuhay at maging maligaya sa pag-asa. Bakit po? Talagang totoo po. Lahat po tayo daranas ng iba't ibang uri po ng problema. Pero ang pinakamahalaga dyan, ang sabi rito, magalak kayong lagi. Inuulit ko, magalak kayo. So kapag tayo po'y lagi pong nagagalak sa ating pong buhay, ano man ang mga problema ang ating pong nararanasan, dumadaloy ang karunungan na buhat sa ating Panginoon. Kisa naman kapag ikay may problema, may maktudine, sisidine, di ba? Gawa ng paraan. Pag naningil sa may utang, pag hindi nagbayad, manunumbat, magagalit. Pero kung ikay maligaya, ang Panginoon ang hihipo sa mga tao para matugon ang iyong mga pangangailangan. Ang Panginoon din ang hihipo, magbibigay ng conviction. Baka meron kang pinautang na napakatagal nang hindi pa nakababayad. Baka ito yung panahon na kung saan ay ipaalala sa kanya ng Panginoon, anak, ang aking anak na si Susan ay namumroblema sa pananalapi, bayaran mo na ang utang mo sa kanya. Amen? Kasi lagi po nagagalak si Sister Susan. Ano man ang kanya pong pinagdadaanan, lagi siyang nakangiti, punong-puno ng pag-asa. Glory to God, sapagkat sa kanya ang kanya pong pananampalataya, ang aking tatay, alam ang aking pangangailangan. Dumaan sa karamdaman, pero nakaranas ng kagalingan. Sapagkat sinabi niya, ikaw ang aking tatay, hindi ako matatakot, paggagalingin mo ako. Naranasan niya instant healing. Amen. Bakit? Sa halip na siya po'y naiinis, nagagalit, pero siya po'y laging nagagalak. Kaya kinakailangan lagi po tayo magalak sa ating pag-asa at tayo po ay maging pasensyosa o pasensyoso. Tayo po ay maging matiisin. Glory to God. Sapagkat lagi po nating aalalahanin ang mga problemang iyan gamit ng ating pong Panginoon. Amen. Ano po ang sinabi po sa aklat po ng Pilipos 3:1? Glory to God. Para po maranasan po natin ang tunay na kaligayahan lagi sa ating buhay. Ang tunay na pagiging matuwid. Sa wakas, mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Amen. Hindi kaabalahan para sa akin na ulitin ang naisulat ko na dahil ito naman ay para sa inyong kapakanan. So ipinakikita po rito that kung tayo po'y matuwid sa paningin ng ating pong Panginoon, nando po lagi ang ipinapalala po ng ating pong Panginoon. Si Apostol Pablo, hindi po niya nahihiyang ulit-ulitin na sinasabi, magalak kayong mga lagi. Kayong mga matutuwid, kayong anak ng Diyos, kayong pinatawad na sa lahat ng ating pong mga kasalanan, lagi kayong magalak sa ating pong Panginoon. Amen. Sapagkat naririto ang susi ng pagkapala, kapag tayo ay punong-puno ng kagalakan, hindi magtatagumpay ang dyablo sa ating pong buhay. Aalis yan. Amen. Kasi kapag tayo po'y nagagadak sa kabila po ng mga problema, ito po yung kaparaan na sabi ng ating pong Panginoon, resist the devil and the devil flee from you. Amen. Kapag tayo po'y nagagalak, doon po sa mga problema ang ating pong pinagdadaanan, para na po nating sinisipa ang dyablo, niyuyurakan at sinasabi, no way, Satan! Wala kang kapangyarihan sa akin, sapagkat ako ay binigyan ng lakas ng ating Panginoon para ako'y magtagumpay sa bawat labanan na aming pong pagdadaanan. Amen! Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Next po, ano po ang sabi po sa aklat po ng Pilipos 4:5? Glory to God. Hallelujah. Ipadaman nyo sa lahat ang inyong kabutihang loob. Malapit nang dumating ang ating pong Panginoon. So, ibig sabihin, ipinakikita po rito na lagi po tayo na kung saan ay iparamdam sa ating kapwa yung kabutihan.
Ipakita po natin sa kabila ng ating po mga pinagdadaanan, nakikita pa rin sa atin yung tunay na isang Kristiyano. Kapag tayo po ay nakararanas ng iba't ibang uri po ng pagsubok, na andito po yung nagagawa mo pa rin, na gumawa ng mabuti sa iyong kapwa. Sapagkat alam mo, lahat ng gagawin mong mabuti, ito'y aanihin mo sa takdang panahon. Kaya kung ito po'y mararanasan po natin sa ating pong buhay, makikita po natin na totoo ang Diyos ang ating pong kakampi. Glory to God. Ano po ang sabi po sa aklat po ng Hebreo 10:37? Sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal, at darating ay ang darating na. Sino po tinutukoy dito? Ang ating pong Panginoong Hesus. Kaya kung tayo po ay dumaranas ng iba't ibang uri po ng problema, alalahanin natin na panandalian lamang ang mga problemang iyan. Sapagkat ang nangako, kapag ito po'y kanyang binitawan, na ako'y babalik at ipinaghahanda ko kayo na matitirahan doon sa kalangitan. Kapag ito'y okay na, bababa ako upang kayo salubungin at isama sa aking kinaroroonan. Di ba napakasarap maalala yung pangako ng Panginoon? Abot-abot ang mga problema ang pinagdadaanan. Pero kapag maaalala mo, Lord, malapit ka nang dumating. Panginoon, matatapos din ang mga problemang ito. Panginoon, alam po namin na ang lahat ng ito po ay isa pong essential para po sa amin. Na kapag kami po ay namumroblema, na andun ang aming malaking pag-asa na ang aking Panginoon, ang siya na kung saan ay nagsasabi, magtiis kayo, magalak kayo, sapagkat ako'y darating, dala ko na yung pangako ko sa inyo na buhay na walang hanggan. Amen. Lahat po tayo ay makararanas sa pangako po ng ating pong Panginoon. Glory to God. Ano po ang sabi niya sa aklat po ng James 5:8-9? Glory to God. Hallelujah. Dapat din kayong matyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Pagdating naman na ng ating pong Panginoon ang binabanggit. So ibig sabihin, tayo po ay maging matyaga. Glory to God. Tibayan natin ang ating pong mga loob. Ano man yung mga problema ang ating pinagdadaanan, maging matibay tayo, maging matatag po tayo, lakasan po natin ang ating pong loob. Amen. Sapagkat ito po'y ipinahihintulot ng ating pong Panginoon para tayo po'y maging matatag. Amen. Kaya po sinabi po sa aklat po ng James 1, ito po'y akin pong laging isinishare. Kasi totoo po ito. Lahat po tayo dumaranas ng iba't ibang uri po ng pagsubok sa ating pong buhay. Sapagkat totoo, sino magagalak sa iba't ibang uri po ng problema? Ano sabi po dito ni James? Magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng tiisin. At hayaan nyo na ang tiisin yan ang magdala sa inyo sa pagtitiis sa pananampalataya. So, ibig sabihin, bawat problema ang ating pinagdadaanan, ito'y gamit ng ating Panginoon upang tayo po'y makapanampalataya ng lubusan na ang ating Diyos ay buhay, na ang ating Diyos na makapangyarihan, siya yung gagawa ng paraan para po tayo makapagtagumpay sa bawat labanan. Sapagkat ang nais ng ating pong Panginoon, tayo po'y makapanampalataya sa Kanya. Amen. Sapagkat totoo po na ang pananampalataya ang nais ng Panginoon na makita po sa atin. Sapagkat ang pag-uusapan po ang kasalanan nyo, sinabi po sa aklat po ng John 16, tungkol sa kasalanan, ang hindi manampalataya ang tao sa ating Panginoong Hesus. Kaya kapag tayo po hindi nananampalataya sa ating pong Panginoong Hesus, it is a sin. Ito po'y kasalanan. Bakit po? Kasi ang ating Panginoon, siya po nagbayad ng ating pong mga kasalanan. Ang ating Panginoon siya ay namatay sa krus ng Kalbaryo para tubusin tayo sa ating pong mga kasalanan. Para po tayo ay kung saan na ialis sa iba't ibang uri ng sumpa sa ating pong buhay. Ay ba't hindi ka mananampalataya sa ating Panginoon? Siya po lamang natatangi na gumawa ng mga ganoon na kung saan ay sakripisyo. Kaya kapag hindi po tayo nanampalataya sa ating pong Panginoon, tayo po ay nagkakasala. Amen. Kaya dito po yung pinakikita po na totoo na ang number 1 na atin pong dapat gawain, tayo po'y manampalataya sa ating pong Panginoon. Amen. Ano po yung pong, Pilipos 4:6, glory to God. Ano po yung sinabi po sa aklat po ng Pilipos 4:6? Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Glory to God. Hallelujah.
napakahalaga yung sabi po rito ng ating pong Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hiingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng pananalangin na may pasasalamat. Glory to God. So kung atin pong makikita, ang nais po ng ating pong Panginoon, ano man po yung problema ang ating pong pinagdadaanan, huwag po tayong mabalisa. Ano po ba yung ibig sabihin po ng anxious o yung pagkabalisa? Glory to God. Hallelujah. Ang sabi po rito, meaning ng anxious, emphasizes fear or frustration or failure or disappointment. Glory to God. Kaya kapag ang isa pong tao ay naandor yung kabalisahan, kapag ang isa pong tao ay naandoon po sa mga dumadaan sa iba't ibang uri ng mga frustration, nawawala po yung kanila po na kung saan ay pagtitiis. Glory to God. Kaya ay pinakikita po rito na ito pong kabalisahan sa buhay ng isa pong tao. Kaya po nararanasan po nila ang kabalisahan sapagkat marami po silang mga inaasahan. Yung po mga mga frustration, yung mga pangarap sa buhay, pangarap sa kanilang mga anak na makatapos ng pag-aaral, pangarap na kung saan makabayad sa kanyang mga utang, pangarap na kung saan ay magkaroon ng kaayusan, kapayapaan ng bawat sambahayan, magkaroon ng kapayapaan sa loob ng iglesia. Minsan kapag ito po hindi po na pangyayari, tayo pinagkakaroon po ng kabalisahan. Pero ang sabi po rito, huwag kayong mabalisa. Amen. Ang kabalisahan, hindi po ito magpapalakas sa atin. Kapag tayo po'y balisang-balisa, marami pong nawawala po sa ating lakas. Minsan kapag ikay balisang-balisa, hindi ka makatulog. Paikot-ikot ka sa higaan. Kung yung mga pangarap mo hindi mo pa nakakamit, ikaw rin ay balisang-balisa. Pero ang sabi po ng ating pong Panginoon, huwag kayong mabalisa. Amen. Huwag kayong mabalisa sa lahat ng bagay. Ano itong lahat ng bagay na ito? Ano yung kabalisahan mo ngayon? Ipaabot mo sa Panginoon. Ano yung inaasahan mo na hindi mo nakamit? Ipaabot mo sa Panginoon. Ikaw ba'y nag-e-expect ng malaking sales? Ikaw ba'y nag-e-expect ng promotion? Ikaw ba'y nag-e-expect ng asawa mo ay kung saan ay magbigay sa iyo ng malaking sweldo? Ikaw ba'y nag-e-expect sa iyong anak na kung saan ay mahalin ka, igalang ka, at tulungan ka sa mga gastusin? Pero kung ito hindi mo nararanasan, ang paalala ng ating Panginoon, manalangin ka. Amen? Manalangin ka. At doon sa pananalangin mo, ipaabot mo sa ating pong Panginoon na gaanong katindi ang iyong pangangailangan at ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng di malirip na kapayapaan sa inyo pong mga puso. Glory to God. Hallelujah. So makikita po natin dito, ano po yung sinabi po rito ng ating pong Panginoon? Ito po ay mismo ang ating pong Panginoon, ang kung saan ang nagsabi sa aklat po ng Matthew 6. Glory to God. Ano po sinabi sa aklat po ng Matthew 6? 25 to 34. Ang haba po nito. Ang sabi po rito, kaya sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin o sa inyong iinumin upang kayo mabuhay o kay tungkol sa susuotin ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Praise God. Hallelujah. Next po. Glory to God. Masdan ninyo ang mga ibon. Hindi sila nagtatanim ni umaaniman o kay nagtitipon sa kamalig. Ngunit, pinakakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa mga ibon? So kung ating pong titingnan, ito pong sulat ito ng ating pong Panginoon. Kaya ang sabi, huwag tayong mabalisa sa ating kakanin, sa ating damtin, sa ating iinumin. Sapagkat kung ating pong titingnan, masdan natin ang mga ibon. Ang mga ibon, hindi ito nag-aani, hindi nagtatanim, pero hindi pinababayaan ng ating pong Panginoon. Kaya ang sabi po niya, sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit 1 oras sa pamamagitan ng kanyang kabalisahan? Sino makapagsasabi dito na kung ikaw ay hindi makatulog dahil sa utang mo, nadagdagan ba ang buhay mo? Nabawasan pa? Amen. Nasalip na tayo nag-e-enjoy sa ating pong buhay. Na kapag may problema, ay lalo tayong magpakaalap sa ating pong Panginoon.
Amen. At ito ang magbibigay sa iyo ng kaligayahan. Pero kung tayo po'y punong-puno ng kabalisahan, hindi ito makapagpapahaba ng ating buhay ni isang sikuman. O miski kung sa isang dangkal lang, magpapaikli pa ito ng ating pong buhay. Kaya huwag po tayong lagi mababalisa. Glory to God. 28. Hallelujah, Lord God. At bakit kayo nababalisa tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano tumutubo ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagtatrabaho ni gumagawa ng damit. Praise God. 29. Glory to God. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa kanyang kapangyarihan ay hindi nakapagdamit ng sigangganda ng isa sa mga bulaklak na ito. Kung dinadamitan ng Diyos ang damo sa parang na buhay ngayon at kinabukasan ay iginagatong sa kalan, kayo pa kaya kay liit ng inyong pananampalataya. Amen? So, ibig sabihin, pinakikita rito, kung iyo nga naman mga damo na nasa parang, ating mamamastan ang gaganda ng mga kulay ng bulaklak. Glory to God. Damo sila. Pero, kay gaganda, kay kikinang, na kung sa'y nakakaakit ang ating paningin, pero isang araw, hindi atin mamamala, ito ay matutuyo at susunugin. Amen? At ano pa ang pinaalala dito? Masdan ninyo si Haring Solomon. Sa kanyang kapangyarihan, hindi siya nakapagsuot ng gantong kariringal ng mga kasuotan. Amen? Kaya dito po ipinakikita, anuman yung ating pong pangangailangan, huwag nating hayaan na tayo po'y maalipin ng ating pong mga pinagdadaanan. Kaya huwag kayong mag-alala na baka kayo kapusin sa pagkain, inumin, damit. Hindi ba't ang mga hintil ang nababahala tungkol sa mga bagay na ito? Alam na ng inyong Ama na nasa langit na kailangan ninyo ang lahat ng ito. So, ibig sabihin, ipinakikita pala kapag pala po tayo ay balisang-balisa sa lahat ng ating pong mga pangangailangan, tayo po'y inihahalin tulad sa isang hintil. Sino po yung hintil? Sila po yung walang mga pagkakakilala sa ating Panginoon. Ang mga hintil, sila po yung hindi nananampalataya. Glory to God. Sila yung habol ng habol. Hanap ng kanilang makakain. Pero ang sabi po ng ating pong Panginoon, ngunit higit sa lahat, ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay ng naaayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Kaysa tayo po isip ng ating pong pangangailangan. Kaysa tayo po ay kusay takbo din takbo doon. Lakad dito, lakad doon. Hanap ng mauutangan, hanap ng mga loan, hanap ng Bombay, glory to God. Ang gawain natin, hanapin natin ay ang kaharian ng ating pong Panginoon. Amen. Mauubos ang oras mo. Mauubos ang pananalipin mo kapaparit-parito. Minsan magbibigay ka pa ng lagay sa mga taong lalapitan mo. Pero kapag hinanap mo ang katwiran ng ating pong Panginoon, lahat ng ating pangangailangan, ibibigay sa atin ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya kung tayo po ay magpapasalamat sa kabila po ng mga problema, makikita po natin kung paano ang Diyos ay kikilos at gagawa. Sabi nga sa 34, kaya nga, huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa sarili niya. Sapat na ang inyong mga suliranin sa araw na ito o sa bawat araw. Glory to God. Kaya huwag po tayong magpapakabalisa. Huwag po tayo na kung saan ay uubusin natin ang oras sa ating pong pagmamaktol, sa ating pong pag-iisip. Ibigay natin sa ating pong Panginoon. Kaya nga ang sabi sa aklat po ng 1 Peter 5:7, cast all your burdens to God because God cares for you. Amen. Sobra pagmamahal sa atin ang ating pong Panginoon. Kaya siya mismo ang nagsasabi, ibigay mo na. Iwaksi mo na sa ating Panginoon ang lahat ng inyong mga kabalisahan. Sapagkat siya ay nagmamalasakit sa atin, mahal na mahal tayo ng ating pong Panginoon. Ayaw ng ating Panginoon na sa ating pong pag-iisip, merong magkaroon ng diabetes, merong magkaroon ng sakit sa puso, merong ma-high blood, merong manghina, merong magkasakit, merong matiriring. Glory to God. Ang nais ng ating pong Panginoon, maging maligaya tayo sa bawat oras, bawat araw na ipinagkakaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Amen.
Ang Diyos hindi siya magpapabaya. Glory to God. Hallelujah. Mahal na mahal po tayo ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Ano po sabi niya sa aklat po ng Ephesians 6:18? Glory to God. Hallelujah. Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Amen. Ano po yung pinaaabot po dito ni Apostol Pablo? Manalangin kayo sa lahat ng pagkakataon. Kung kayo pinagpala na, manalangin kayo. Kung kayo'y namumroblema, manalangin kayo. Kung kayo may nakikita na nangangailangan, manalangin kayo. Dahil sabi ito, sa lahat ng pagkakataon. Amen. Humiling at sumamo sa patnubay ng Espiritu Santo. Glory to God. Lagi kayo maging handa at patuloy na ipanalangin ang lahat ng mga hinirang ng Diyos. Amen. Bakit kinakailangan ang lahat ng hinirang ng Diyos ay inyong ipanalangin? Kami pong mga lingkod ng Diyos, kami po ang laging nakaharap sa dyablo. Amen. Kami pong mga tinawag at pinili ng ating pong Panginoon. Ang dyablo ang gusto niyan, kami ay luluran. Bakit? Kasi kami ang nagdadala ng magandang balita para ang tao ay manampalataya sa ating pong Panginoon. Ay ayaw na ayaw ng dyablo na mga tayo manampalataya sa Panginoon. Ang nais niya sa Kanya magtiwala at umasa. Pero ang ating pong Panginoon, kaya ini-encourage po kayo, lagi niyong ipanalangin sa lahat ng pagkakataon ang lingkod ng Diyos. Once na ipinanalangin niyo ang mga lingkod ng Panginoon, kayo'y pagpapalain sapagkat magdadala siya ng magandang balita na magbibigay kalakasan sa bawat isa na ating pong pagpunta sa iglesia. Amen. Gamit ang mga lingkod ng ating pong Panginoon upang maranasan po natin yung pinagpalang buhay. Amen. Ano po yung sabi po sa Pilipos 4:17? Glory to God. Hallelujah. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao, ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo. Kaya once na tayo po'y nakikipag-isa kay Kristo, glory to God, iingatan ng ating pong Panginoon ang ating pong mga puso at mararanasan po natin yung kapayapaan. Amen? Ano po ang sabi sa Isaiah 26 verse 3? Praise God. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang may mga matataas na paninindigan at sa iyo nagtitiwala. Wow, ang sarap po ng sinabi po kay Isaiah. Binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo nagtitiwala. Kaya kapag tayo ay matatag at naninindigan tayo, gaano man ang aking pinagdadaanan, ang aking paninindigan, ang salita ng Panginoon, ang aking paniniwalaan, sapagkat ang lahat ng sumasampalataya sa ating Panginoon ay bibigyan niya ng pag-asa. Ang lahat na nagtitiwala sa Kanya at umaasa sa Kanyang kapangyarihan, siyang makararanas ng tunay na pinagpala at payapang buhay. Amen. Kaya mararanasan po natin yung lubos na kapayapaan kung tayo'y matatag na naniniwala, matatag na kung saan ay nananampalataya na ang ating Panginoon ang may kapangyarihang magbago ng ating pong buhay. Amen. Praise God. Hallelujah. So ano po ang sabi po sa aklat po ng John 14 verse 27? Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban at huwag kayong matakot. Amen. Praise God. Kaya lagi po nating aalalahanin nang ibinigay po sa atin ng ating pong Panginoon ng kapayapaan. Noon siya po ay mag-ascend na doon po sa kalangitan, ang sinabi niya, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang kapayapaan na aking iiwan sa inyo, hindi ito matatakbuhan sa sanlibutan. Kaya huwag kayong matakot. Ang ating Panginoon na tumawag sa atin, siya po'y naglaan sa atin para po tayo mabuhay ng masagana at pinagpala. At ito'y mararanasan ng lahat ng kanyang tinawag kung tayo magkakaroon ng kapayapaan sa ating pong buhay. Kung aalalahanin po natin yung pangako ng Panginoon, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang kapayapaang iniiwan ko sa inyo, hindi kayo makakatakbo nito sa sanlibutan.
Sa sanlibutan, pag ang tinakbuhan nyo po ay ang gawa po ng sanlibutan, lalo kayong ilulubog. Kung ang inyong pupuntahan ay yung pong mga tao na kung saan ay makasanlibutan, baka yung problema mo sa halip na lumiit, lalaki pa. Ano ginagawa ng sanlibutan kapag may problema ang kanyang kaibigan? Yayakagin sa inuman. Pag ang lalaki may problema sa asawa, yayakagin sa beer house. Amen? Di ba totoo yun? Kapag ikaw po'y lumapit sa mga taga-sanlibutan, aaliwin ka ng sanlibutan. Glory to God. Na ito ang magbubulit sa iyo para ikay lalo magkasala. Kung ikaw ay isang babae, may problema kayo mag-asawa, lalapit ka sa iyong kaibigan na makamundo, ano ang ihahatol sa iyo? Ay nako, pagka ganyan ang aking asawa, iiwanan ko na yan. Ano mangyayari? Kaguluhan. Kaya ang sanlibutan, hindi ito magbibigay sa atin ng kapayapaan, dadalhin pa tayo sa pagkakalubog. Kaya kayo tayo lalapit sa ating Panginoon. Amen? Sapagkat ito ang tunay na kapayapaan. Glory to God. Hallelujah. So makikita po natin dito. Kaya po sinabi po rito, do not be anxious about everything. Pray everything you need. Glory to God. Hallelujah. With thanksgiving, present your request to God. So ipinakikita po rito na kinakailangan na tayo po hindi nababalisa at atin pong ipanalangin lahat ang ating pong mga pangangailangan na mayroong pasalamat at mararanasan po natin na kapag ibinigay na po natin sa ating pong Panginoon, kapag ipinaalala na po natin sa ating pong Panginoon ang lahat po ng ating pong mga alalahanin, huwag mo na itong babawiin. Amen? Kapag ipinagkatiwala mo na sa Diyos, ano kaya tugunin kaya ako ng Panginoon? Ano kaya totoo ng aking anak kaya ay totoo makakatapos sa pag-aaral? Ano kaya totoo kaya ng aking asawa ay nagbago na? Kapag ibinigay mo sa Panginoon, magpasalamat ka na. Lord, salamat po. Binago mo na ang aking asawa. Lord, salamat po. Ang aking anak nakatapos na sa kanyang pag-aaral. Lord, salamat po. Ang aking manugang, binago mo na ang kanya pong ugali. Lord, salamat po. Ang aking biyanan na kung sa'y napakakulit, ikaw na rin ang nagbago sa kanya pong buhay. Always give thanks to the Lord. Amen. Magpasalamat ka sa kabila ng pangit na sitwasyon at makikita mo, ang Diyos ang kikilos, ang Diyos ang gagawa, ang Diyos ang magpapala. Amen. Praise God. Hallelujah. In conclusion po, hallelujah, Lord God. What are the benefits of prayer? Amen. Ano po raw ang magiging benepisyo ng panalangin? Ang sabi po rito, prayer provides answer. Kaya once na tayo pinanalangin, magpo-provide po ang ating pong Panginoon. Prayer provides answer. Glory to God. 2, prayer helps you find direction in your life. Kapag tayo pinananalangin, matatakbuhan mo ang tunay na direksyon. Amen. Sa iyo pong buhay. Pangatlo, prayer helps you develop a relationship with God. Kapag tayo pinananalangin, nagkakaroon po tayo ng intact relationship sa ating pong Panginoon. Kapag tayo po'y lagi pong nananalangin, makikilala po natin ang lubusan na talaga palang totoo na ang aking Diyos ay buhay. Tumutugon. Ang aking Diyos ay gumagawa ng himala. Praise God. At magbabayad ng aking utang. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Prayer helps you find direction in your life. Prayer gives you strength to avoid temptation. Kaya kapag ikaw po'y prayerful, ito po'y magbibigay sa iyo ng lakas para mapagtagumpayan mo ang mga pagsubok sa iyong buhay. Kaya kinakailangan lagi po tayong manalangin. Amen. Para po tayong magtagumpay sa bawat labanan ng ating pong buhay. Prayer can works miracle. Amen. Gumagawa po ng himala ang panalangin. Kaya kapag tayo'y mananalangin, yung inaakala mong mahirap, ang Diyos ang gagawa ng katugunan. Amen. Prayer invites the Holy Spirit in your life. Kapag tayo'y pinananalangin, ang banal na Espiritu ay ating inaanyayahan sa ating buhay. Kapag ang banal na Espiritu, lagi po tayo napupuspos, wala kang magiging kabalisahan. Kapag lagi po tayong puspos ng banal na Espiritu, tayo po'y lagi magtatagumpay sa bawat labanan. Lagi tayong magkakaroon ng wisdom from God. Amen. Prayer helps you become more like Jesus. Amen. Kaya kapag tayo po'y laging nananalangin, glory to God,
Tutulungan tayo para po tayo maging katulad ni Jesus. Amen. Ano po ba yung karakter ng ating pong Panginoong Jesus? Ang ating pong Panginoon, ito po'y punong-puno ng pag-ibig. Ang ating Panginoon nagbibigay ng kapayapaan. Ang ating Panginoon nagpapatawad. Ang ating Panginoon nagbibigay ng pag-asa. Ang ating Panginoon na kung saan ay makikita po natin na binibigyan po tayo ng malaking pag-asa, biyaya at habag ang ipinararamdam po sa atin ng ating pong Panginoon. Kaya kung tayo po ay lagi pong mananalangin, magiging kawangis na po tayo ng ating pong Panginoong Jesus. Wala ka nang magiging kaaway. Wala ka na laging pagbibintangan. Wala ka na laging pag-iisipan ng hindi maganda. Dahil ang isip ng Panginoon, lagi itong malinis. Ang isip ng ating pong Panginoon, lagi magbibigay sa iyo ng maayos na pamumuhay. Amen. Ano po ang sabi po sa aklat po ng Filipos 4? Glory to God. 8-9. Ito po ang dapat pong maging naman ng ating pong puso at isipan. Amen. Bilang pagkatapos, mga kapatid, lagi nyo isa-isip ang mga bagay na karapat-dapat, kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig, at kagalang-galang. Praise God. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig, at nakita sa akin. Sa gayon, sa inyo, ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. Ano yung mga mensaheng narinig nyo buhat sa ating pong Panginoon? Ano po yung mensaheng ipinaabot po ni Apostol Pablo? Ano po yung pagkakakilala nyo kay Apostol Pablo? Kung ating pong babasahin ang buo pong Biblia ng Pilipos, si Apostol Pablo, siya po ay nakaranas na kung saan ay tuliksain, nakaranas na maubusan, makaranas na magutom, pero hindi ito ang naging dahilan para po siya lumayo sa Diyos. Siya po'y nagpatuloy sa paglilingkod. Kaya kung ano po yung ating pong nakikita, ano po yung naririnig sa mga lingkod ng ating Panginoon, kung paano sila lumalakad ayon sa kalooban ng ating pong Panginoon, ito po ang inyo pong tularan. Amen? Kung ano ang inyo pong nakikita, naririnig na mga aral buhat sa ating Panginoon. At ang lahat ng ito magbibigay sa atin ng kapayapaan. Glory to God. Hallelujah. Kaya huwag tayong mabalisa. Lagi tayong magalak sapagkat ang Panginoon ay nagmamalasakit sa atin. Kaya nga yung tagubili niya sa akal po ng 1 Thessalonians chapter 5, verse 16 to 18. Rejoice. Always rejoice. Keep on praying. Always give thanks to the Lord, for this is the will of God. Kalooban ng ating pong Panginoon, lagi po tayong nagagalak. Kalooban ng Panginoon na lagi po tayong nananalangin at mararanasan po natin ang di malirip na kapayapaan sa ating pong mga puso. Sapagkat ito ang susi ng pinagpalang buhay. Yes, hallelujah, Lord God. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Praise God, hallelujah. Oh, hallelujah, Lord God, Panginoon. Lord God, sa oras na ito, dakilang Diyos. Panginoon, nakikita mo po ang iyong mga anak na naririto. Alam mo po, O Diyos, ang kanilang po mga pinagdadaanan. Alam mo po, Panginoon, kung ano po mabigat sa kanilang pong kalooban. Lord God, tunay nga pong kaibuti mo, Panginoon. Sapagkat ang nais mo, Panginoon, kami po'y laging magalak, Panginoon. At makita po sa amin ang kahinhinan. Makita po sa amin ang pagiging matyaga, dakilang Ama. At kung ano man po, Panginoon, ang kanilang pong pinagdadaanan, Lord, ang tagubilin mo, Panginoon, huwag kaming mabalisa. Panginoon, nais mo, Panginoon, na kami pong mga anak mo'y lagi pong maging masaya. Sapagkat sinabi mo sa aklat po ng Kawikaan 17:22, a merry heart do it like a good medicine, but a broken heart drieth the bone. Lord, nais mo po, Panginoon, ang bawat isa po sa amin, Panginoon, ay patuloy na mabuhay na may kaligayahan. Patuloy, Panginoon, na magkaroon ng mahabang buhay at pinagpalang buhay, dakilang Ama. Kaya, Lord, dalangin ko po, Panginoon, na lubusan po silang makapagtiwala sa iyo. Panginoon, kung meron ng Panginoon na kung saan ay nagkakaroon po ng mga alitan, Lord God, dalangin ko po, Panginoon, na magawa po nila na magbuhat sa oras na ito, magpatawaran, Panginoon. Magmahalan, dakilang Ama. Sapagkat ito po ang ipong itinagubilin, Panginoon. Lord God, magmahalan kami, Panginoon, na kung paano mo kami inibig, Panginoon, ibigin din namin ang iyong kapwa, Panginoon. Kaya Lord, salamat.
Salamat po, Panginoon, sapagkat kilala mo kami. May mga kahinaan po kami, Panginoon. Pero Lord, salamat sa amin pong kahinaan. Ikaw ang magbibigay sa amin ng kalakasan. Sa panahon, Panginoon, na kami po'y nanlulupaypay, dakilang Ama. Lord God, ikaw ang magbibigay sa amin ng kaparaanan upang kami maging matatag at malakas sa bawat labanan, Panginoon. Kaya Lord, salamat po. At sa oras na ito, dakilang Diyos, pinupuri ka namin, pinasasalamatan. At maranasan po, Panginoon, ng bawat isa, aalis po sa lugar na ito, nadala po nila, Panginoon, ng kapayapaan na buhat sa iyo. Hindi na po sila mag-iingat, Panginoon, ng kanilang po mga dinadala sa buhay ng mga problema, kundi ang gagawin po nila, Panginoon, lagi po silang manalangin na may pasalamat at daing, at ikaw ang magbibigay ng di malirip na kapayapaan sa aming mga puso. Kaya Lord, salamat po, Panginoon. At amin pong inaangkin, Panginoon, na kaming lahat ay higit pa sa mananagumpay sa pangalan ni Jesus, O Lord God, hallelujah. We are more than conqueror through Jesus Christ, Panginoon. Kaya Lord, salamat po sa katagumpayan na amin pong inaangkin sa oras na ito, Panginoon. Kaya salamat po. Tanging ikaw po lang ang amin pong pararangalan. Tanging ikaw po lang, Panginoon, ang amin pong dadakilain sa amin pong buhay. Lahat po ng papuri, parangal, pagdakil at pagluwalhati, binabalik po namin sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah, Lord God.